Ano ang seraphim? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Ann Ignes, Virgie Tranquinia, and Elder Samson. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa seraphim. Ano po ba yung seraphim? Yung seraphim po, we can only imagine, no? Yun lang yung gagawin natin, i-imagine lang natin based on the description sa Bible. Yung seraphim po, ito po ay plural ng seraph. Seraph ay singular, seraphim ay plural. Ibig sabihin yan, mga anghel, mga burning ones, mga naglalagablab na mga anghel ito. So, seraphim are special order of angels described as fiery beings. Talagang, luminous, talagang nagliliyab, who surround God's throne. So, talagang magnificent. Isipin mo, nandun yung trono ng Diyos, tapos napapaligiran ng mga seraphim, mga nagliliyab na mga beings, angels, constantly worshiping Him in holiness and awe. Talagang mamamangha ka, no? Nagkakantaan sila doon, nag-aawitan, sinasamba nila yung Panginoon. The name means burning ones, symbolizing their purity and passion for God's glory. They serve as a heavenly model of perfect worship, inspiring believers to revere God, pursue holiness, and deepen their devotion to Him. Sabi po rito sa Isaiah chapter 6, si Prophet Isaiah po nagkaroon siya ng vision. Nakita niya yung si Yahweh doon sa kanyang trono, at ito po yung sinasabi niya. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces. With 2 they covered their feet. And with 2 they were flying. So 6 yung pakpak. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. So sa Tagalog po, sabi dito, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang mga isa at sinasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Pag inimagine mo siya, sobrang glorious ng ating Diyos. Tapos may mga burning ones, mga nagliliyab na mga anghel, luminous, sabihin nagniningning, tapos nagpupurit, nagsasamba sa Kanya. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, seraphim are mighty beings devoted to God. Huwag po nating isipin na yung seraphim or cherubim mga maliliit na mga baby na nabibiling mga figurine, no? Tapos may mga pakpak ang cute nila. Hindi po ganun. Ang seraphim at cherubim, pag nakita mo sila, halos ikamamatay mo, no? Sa sobrang takot, sa sobrang pangamba, at maghahalo na sa kung ano may emotion, mixed emotion na yun, talagang takot at feeling mo mamamatay ka na, no? Matindi pa sa nakakita ka ng aswang at wala lahat yun, walang kwenta yun, white lady, aswang, at kung ano pang mga maligno. Walang kwenta sila kung ihahambing mo sa seraphim at cherubim. Now, ito ay mga mighty angels. Actually, mga warriors. At sila ay naglilingkod sa Panginoon. Now, pangalawa po, seraphim reflect the glory of God. So, mga burning ones, nagliliyab. Nire-reflect nila actually yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung yung alalay lang ng Diyos, no? Sobrang magnificent, glorious, kung iisipin. Nagliliyab, luminous. Talagang mamamangha ka. How much more yung creator ng seraphim? Mas matindi yun.
mas mamamangha ka dun sa Creator. Now, sabi po rito, meron silang 6 na pakpak. Yung 2, panglipad. Yung 2, pantakip sa muka. Yung 2, pantakip sa paa. Ba't kaya? Parang kinokobera nila yung sarili nila. Bakit po kaya? Sabi po ng ilan sa mga eksperto, yung mga nag-aaral ng Biblia, mga Bible experts, no? Kinokobera nila yung mukha nila kasi nasa presensya sila ng Diyos. Sinasabi nila, in a way, no? Na God is so holy. God is so glorious. Na kahit banal na anghel, walang kasalanan ng anghel, kinokoberan pa yung kanilang mukha kasi hindi sila karapat dapat na mapunta doon nandun sa presensya ng Diyos kasi sobrang dakila ng Diyos. Sobrang glorious ng Diyos. God is holy, holy. Holy is the Lord Almighty. We don't deserve to be in the presence of God. So, meron pang hindi sila parang mighty warrior na nakaganyan na may yabang eh. Sobrang kinokoberan pa nila yung kanilang mga mukha, kanilang paa. Dahil sila'y nasa presensya ng Diyos. So, can you imagine that? Mighty warriors, mighty angels, pero ganun ang attitude nila sa harapan ng Diyos. Masyado silang mapagpakumbaba, no? Tinitingnan nila si the Lord na holy, holy. You're different, you're mighty, you're different from us. We are just angels, but you are God. Pero minsan pag kinausap natin yung Diyos, parang walang paggalang eh. Paggising natin, pumupungas-pungas pa tayo. Lord, ganito ganyan, pengin naman ito, pengin naman noon, no? Pero isipin nyo, yung mga angels, when they talk to God, talagang with utmost respect. So, seraphim reflect the glory of God because of their very nature, no? They're burning ones. Number 3 po, seraphim remind us of how privileged we are. Ito po, very personal sa akin. Though yung mga seraphim, cherubim, mga mighty angels, mighty warriors, mga sila eh. You know, parang mga higher being, so to speak. Pero at the same time, they remind me on a very personal level kung gaano tayo ka-special. Alam niyo po ba na meron something sa atin na wala sila? Merong something sa ating mga tao, lalo na tayong mga mananampalataya, na wala sila. Alam niyo po kung ano yan, mga kapatid? Simple po, ito po yung pinakauna. Pakinggan niyo pong mabuti, no? Yung meron tayo na wala sila, ito po yon. We were created in the image of God. Hindi mo makikita sa Biblia na yung mga angels, they were created in the image of God. Pero tayo, we are bearer of God's image. Sila, they reflect the glory of God, yes. Pero tayo, we bear the image of God. We are image bearers. Imago Dei. Yung imahe ng Diyos nasa sa atin. Kaya nga pag binasa mo sa Bible, bagamat tayo mabababa, itinaas tayo ng Diyos because of that. Because we are image bearers of God. So, seraphim remind us of how privileged we are. So, that's number 1, no? We are image bearers. Pangalawa, nung nagkasala ang tao, nagpakalayo-layo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, sila, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, sila'y tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo kay Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya we are special because we are redeemed by God. Una, we are special because we are created in the image of God. Pangalawa, we are special because we were bought by the blood of the Lord Jesus Christ. Ang tawag po doon, grace. Yung grace, something na hindi na-experience ng mga angels. Yung forgiveness, yung biyaya ng Diyos, biyaya ng kaligtasan, biyaya ng kapatawaran, yung pagmamahal na ganong klase na yung Diyos nagkatawang tao, tapos namatay para sa'yo. Hindi nila na-experience yun. Sila siguro lumuwa yung mga mata nila. Paano nangyari yun? Si Jesus Christ, by the way, yung nakita ni Isaiah dito na glory of Yahweh, si Jesus po yun. According kay Apostle John. Si Apostle John, nung nagsulat siya doon sa New Testament, sabi niya, yung nakita ni Isaiah ay glory ng ating Panginoon Jesucristo. And that God became a human being to die for us. Siguro lumuluha yung mga mata ng mga seraphim. What? Ano nangyari?
Diba? Itong sinasamba natin, pinapupurihan natin, araw-araw we say, Holy, holy is the Lord God Almighty. Biglang naging tao, pinakita yung pagmamahal niya sa mga tao. Something that they didn't experience. They understand the gospel. They understand the grace of God. But we are the object of God's love and grace. Kaya po ganun ka-special tayong mga tao. So number 1, application. View yourself as special. Tingnan mo yung sarili mo na special. Why? Because you're created in the image of God. Magkaroon tayo ng malalim na paggalang at respeto sa image of God ng Diyos na nasa sa atin. Nung tayo nagkasala, winasak natin, sinira natin image ng Diyos eh. But Jesus Christ died on the cross to restore the image of God in you. Kaya bilang Kristiyano, hindi ka na dapat bumabalik sa dati mong bisyo, dati mong ugali, dati mong kasamaan, sa dati nating klase ng pamumuhay. Jesus Christ restored the image of God in us. And we have to treat ourselves as special. Na parang hindi mo lang lalanglangin mo lang, or gagawin mo, you will treat yourself as a trash. O kaya, mambaba na ang tingin mo sa sarili mo. You are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. And you're special. So, view yourself as special, made in the image of God. So, by virtue of creation, you are God's special creation. So, pangalawa, value your identity as God's redeemed person. Tinubos ka ng ating Panginoong Jesucristo. That's why you become special. Pero apart from Jesus Christ, you are nothing. Lahat tayo, we are nothing. Wala tayong kwenta kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. If Jesus Christ did not die for us on the cross, we're nothing. Sabihin mo na lang, panggatong na lang tayo sa, or pampataba na lang tayo ng lupa, pag tayo namatay. We're absolutely nothing apart from the Lord Jesus Christ. But since Jesus Christ, in the very nature of God, He became a human being and died on the cross, that makes us super special. You were bought at a price. Not, sabi ni Apostle Peter, you were bought not by silver or gold. You were bought by the blood of the Lord Jesus Christ, and that makes you special. You have to view yourself as special. You have to value your identity as a Christian, as a follower of the Lord Jesus Christ, as someone whom God redeemed by the blood of Christ. And number 3 po, kung hindi pa enough sa iyon, you have to visit the cross. Ako po, lagi kong ginagawa yun, revisiting the cross. Lagi akong bumabalik doon sa 2,000 years ago, sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. And you just have to close your eyes and just revisit. Go back to the cross. And you look at Jesus Christ. And imagine how God has showed, how enormous is the grace of God that He has shown you. That kind of love na hindi niya pinagkait sa atin. How great is the love of God and how great is the grace of God. Something na hindi na-experience ng mga angels. Nung nagkasala ang mga angels, wala silang redemption eh. Walang kapatawaran kay Satanas eh, sa mga demons. Pero sa ating mga tao, we experience the grace of God, the restoration of the image of God in us. Kaya, mga kapatid, minsan when we devalue ourselves, or minsan mababa yung tingin natin sa sarili natin, balik ka doon sa krus. Tingnan mo kung anong ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo para bigyan ka ng value, para bigyan ka ng halaga. It's true that apart from Christ, we are nothing. But because of the cross of Christ, God put His image. God restores His image in you. And God has given you value. Bigyan ka ng halaga. Jesus Christ bought you by His blood, and that makes you valuable and special. So visit the cross and visualize God's grace and love. Para po sa ating discussion, why are we more special than seraphim? Seraphim, magnificent, yes. Pero why are we more special than they? Pag-usapan po natin yan sa discussion groups natin. At samahan niyo po ako sa panalangin. Holy and glorious God, I can't believe that I'm more special than angels, even though we have sinned against you.
We are special because you have created us in your image. We are special because you have redeemed us through the blood of Christ. Please let me live according to your will. Let me value myself because I am in Christ, loved and saved by Him. And apart from Christ, I am nothing. Please teach me to love you above all else. Let me live for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.